Maria, may galaw shoutout ah. So ayan, bago tayo mag-topic about kay Yorme, meron kasi akong nabasa. Eto ha, hindi sa akin galing to. So babasahin ko lang po sa inyo, ha, about to kay SB. About kay SB to, about kay SB. So, babasahin ko lang po sa inyo. Ito, hindi ko alam kung matutuwa kayo. Hindi naman ako sigurado kung totoo to. Hindi. Kasi nabasa ko lang sa FB to. Ngayon, ito, papabasa ko sa inyo. Galing kay Enrico de los Reyes. Teka lang, malabo. Punasan ko lang po yung camera. Phone lang kasi gamit ko ngayon, hindi ako naka-OBS. Ayan. Ayan, malinaw na. Nako, totoo ito. Dapat tugunan ng reklamo. Pero sabi ni Sam, may volunteer daw. Ano ito? Sa bagay, mapera naman yan. Baka hindi nag-alala sa mga coordinator kung totoo to. Sana maibigay lalo't pinag-uusapan. Ito ang panawagan ng mga watcher ni Sam Versosa. Ito ang issue na to about kay Sam Versosa to at about sa mga watcher. Ngayon, basahin natin. Ang sabi ng mga coordinator nyo ay 3.5 ang ibabayad nyo sa aming mga watcher para sa'yo. Anong nangyari? Ba't 1K lang ang nakareceive ng ibang watchers nyo na nagpakahirap pang bumiyahe, gumastos ng pamasahe, nabasa ng ulan at pumila ng matagal? Una, pinatawag nyo kami para sa orientation nyo sa mga watchers at inabutan nyo kami ng 500. Kahit ang masamang loob namin sa binigay nyo na niwala sa kalahati ng 3.5 na napag-usapan at pumunta kami sa mga designation precinct namin ng 4 a.m. para magbantay. Dumating ang almusal na nakalagay sa papel na instruction nyo sa watcher na dapat 5 to 7 a.m., 9:30 a.m. na namin natanggap. Gutom, init at pagod ang tinis namin para magbantay. Para magbantay sa destination precinct namin. Hanggang pasado 11 p.m. tapos ang ibibigay nyong bayad sa amin ay 1K. So nagpunta sila siguro ron mga alas 7, alas 6 ng umaga. Hanggang alas 11 sila ng gabi. Ang inabot daw 1K. So total of 1.5 lang ang natanggap nila. FYI, ang tinatakbo mong posisyon ay mayor, hindi barangay official. Nakakahiya naman sa 1.5 na kabayaran mo sa aming mga watchers, di ba? Hanggang ngayon, wala po kaming bayad na natanggap sa mga watchers sa barangay 186. Baka gusto mo naman dagdagan yung 1.5 mo. At baka gusto mo rin ipati dyan sa coordinator nyo nang hindi na kami mamasahe papunta dyan sa opisina mo sa Sampaloc. Yun lang naman ay kung talagang mahal mo kaming Manileño. Salamat sa 1.5 Hindi po charity ang ginawa namin as poll watcher. Pinagtrabahuan at pinagpaguran po namin ang sinisingil namin sa inyo. Please pakishare po para makarating sa kanya. So eto, tama nga naman. SB, kung totoo to nakita niyo naman po sa FB yan. Kung totoo to SB. Sabi mo nga, marami kang pera. Negosyante ka. Hindi mo kailangan magnakaw dahil bago ka pumasok ng politika, may pera ka na. Ate Glory, shoutout Nakapagpagawa ka o nakapagpatayo ka ng building para sa dialysis center. Nagbenta ka ng mamahaling sasakyan. Nagbenta ka ng mga mamahaling sasakyan para itulong sa mahihirap. Lahat ng yan, panahon ng eleksyon. Lahat ng yan, panahon ng pangangampanya mo. Panahon to lahat ng pangangampanya mo. Ngayon, tapos na ang kampanya. Sabihin na natin natalo ka. Oo, nakakaawa nga naman. Ang laki na nang nagastos. Tapos ganito lang pala ang mangyayari. Matatalo lang pala. Pero, hindi kasalanan yan. Hindi kasalanan yan ng mga watcher na pinagkukuha mo. Pinangakuan nyo ng 3,500. Tama nga naman, ang 1.5 para sa mga barangay official watcher yan. Mayor po ang tinakbo nyo. At sinabi nyo, na yung 3.5 yung ginagawa nyong pagtulong o pagtakbo dahil gusto mong makatulong sa mahihirap. Kawawa nga naman, tawag mo nga kay Isko, boy benta. Si Isko, boy benta. Ikaw, anong tawag sa'yo? Sabi mo, hindi ka scammer. Pero, ang lumalabas dito, di umano Hindi ako ang nagsabi nito. Na-scam ka. Hindi ko alam kung ikaw ang may problema o kung yung mga coordinator mo talaga ang tumakbo ng pera. Sabi ko nga, nire-reactionan lang natin
Kung ano yung nabasa natin dito na inirereklamo kay Sam Versosa. Pinapalabas mo na si Isko ang masama. Pinapalabas mo na si Isko ay kurap. Yan ang sinasabi ng mga vlogger mo. Silver Boys, makagago. Isko rap, boy benta. Kahit wala kang mapakitang ebidensya. Pero eto, hindi ko naman sinasabing legit ang ebidensya, pero may nagrereklamo sa kanya. Kung totoo man to, kung totoo man to, maawa ka naman sa sinasabi mong mahihirap. Maawa ka naman sa mga sinasabi mong tutulungan mo. Maawa ka sa sinabihan mo na may puso ako para sa inyo, para sa mahihirap, para sa mga vendor, para sa mga senior citizen. Ngayon, napakaliit na halaga lang yan kumpara sa niyayabang mo. Napakaliit na halaga lang yan kumpara sa ipinakikita mong tawag rito, mga sports car. Ano nang nangyari? Di ba? Liberia, shoutout Ano nang nangyari? Bakit nauna kasi ang yabang kesa gawa? Bakit nauna kasi ang forma? Nauna kasi ang paninira bago magpakatotoo sa sarili. So, paano kami maniniwala niyan? Okay, sige, talo ka na. Dapat nga, hindi ka na nga pinag-uusapan ngayon, Sam Versosa. Hindi ka na pinag-uusapan ngayon. Kaso, olats ka na. Nanay Texas USA, thank you po sa 22 months. Membership, Sigaw Level 1. I love you para sa maganda kong nanay. Ayan, Nay, thank you na yan. Thank you po sa pa-level 1. 22 months. Momo. Nandalap talaga ako ng nanay ko. Thank you po ulit na, love you. Asa na yung niyayabang mong para sa mahihirap? Sabi mo na aawa ka sa kanila, bakit yung 2,000 hindi mo pa maibigay? Ito lang yun ito lang yun. Kung totoo man to, hindi naman ako yung nagsabi. Sabi ni Enrico D. Reyes to Hindi tayo ang may sabi nito. Ang nag-post ito si Enrico D. Reyes, hindi po ako. Legit ang FB niya. Tignan po natin Tignan po natin yung FB niya. Baka sabihin nyo, gumagawa lang tayo. Kung meron kang ididemanda, hindi ako kasi naka-public to. Nireaksyonan ko lang. Yung sinabi niya ako, totoo. Ngayon, tignan natin kung legit yung FB. Legit yung FB. Tumitira pa nga FB talaga to ni Enrico D. Reyes. Tignan natin yung mga picture. Talagang makapolitika to. Puro banat sa mga politika. So ngayon, eto, bago tayo matuloy sa topic natin yung pangyayari kagabi ng pagpoproklama, bigyan muna natin pansin to, kawawa naman. Sabi ko nga po sa inyo, kada isang eskwelahan, ilang watcher yan. Baka hindi lang daan, baka umabot pa ng 3 hanggang 500 ang watcher na tinutukoy nito. Na pinangakuha ng 3,500. Kulang ka ng 2,000. So ngayon, Sam Versosa, paano yan kung nanalo ka? Paano yan kung ikaw ang naging mayor, Sam Versosa? Paano kung natalo mo nga si Isko? Kasi sabi mo, bago mag-eleksyon, ramdam mo, mananalo ka. Naikot mo ang buong iskinita at sabi mo, rinig mo ang sigaw ng taong bayan na ikaw ang gusto. Paano yan kung nanalo ka? Paano yung pangako mong 2,000 sa mga senior citizen? Paano yung pangako mong 2,000 sa mga PWD? Sa mga estudyante? Sa mga single parent? Scam din ba? Lokohan din ba? Kwento lang din ba? Kasi kung totoo man yung sinasabi ni Enrico D. Reyes, 2,000 rin. 2,000 rin to, hindi nagkakalayo. 2,000 yung pangako sa mga senior, PWD, estudyante, at 2,000 rin yung kulang niya sa mga poll watcher na kinuha niya. Paano yan, Sam Versosa? Kwento lang din ba? Na kung nanalo ka, aasa sila hanggang matapos yung termino mo, na yung 2,000 pinangako mo, hanggang pangako lang talaga? Ako naman nagtatanong lang, kasi puro yabang ka nung nakaraan. May puso ka sa mahihirap. Kasi kung mayaman yan at maraming pera yan, hindi naman papasok as poll watcher yan. Kung sagana naman sa buhay yan, hindi magpo-poll watcher yan. So matik, kung yan pumasok na poll watcher, tandaan nyo, kung poll watcher yan, mahirap yan. Walang pera yan. Isa yan sa mga nasa laylayan ng lipunan. Umaasa na kumita ng malaki sa loob ng isang araw kasi nga eleksyon. Umaasa na makakakain o malalagyan ng sikmura o ang tiyan nila,
O mairaraos nila yung isang linggong pangkain nila o kahit 2 linggo, kayang pagkasyahin yan kung talaga nagtitipid ang pamilya. Paano naman yung mga pamilya na umasa? Paano naman yung mga taong umasa? Ha? Halagang 2,000 Sambersosa. Sabi nga nung mga supporter mo, baryang-barya lang to. Barya lang yan kay Sambersosa. Sabi ng mga ay, Sambersosa, bago pumasok ng politiko yan, mayaman yan, marami ng pera. O ano? Nung hindi nakapasok ng politiko, naubusan na. Nalugi ba sa ininvest niyang pera? Di ba? Anong gagawin natin dun? Kawawa naman yung mga Manileño na umasa, na nagtiwala sa'yo. Kung tutuusin ito tutuusin natin Kung tutuusin yung mga yan, siguro, sising-sising ngayon, yung mga polwadyan na nagre-reklamo. Sising-sising ngayon. Alam mo kung bakit? Sana si Isko Moreno na lang binuto nila. Kahit wala silang 1.5, hindi sila natarantado, hindi sila napaasa. Kung tutuusin, sabit sa kahiyan dito si Rian Ramos. Kasi girlfriend mo siya. Kung totoo man yung sinabi ni Enrico D. Reyes, hindi sa akin galing to. Sabi ni Mary Jane Polo, boss, kapitbahay namin, watcher, 7K ang usapan, bayad ang natanggap. 1K lang, galit na scam daw talaga. Sabi ni Mary Jane Polo, hindi sa akin galing yan. Hindi sa akin galing yan. Di ba pag nanalo, paano pag talo? Magbigay naman kayo, oo. Paano ba magtitiwala sa tao? Alam mo kung hindi may babalik ako, tinutulungan ko lang yung mga tao. Paano kung hindi mo nabalik yan? Tumakbo ka sa susunod na eleksyon, may maboto pa ba sa'yo? Wala nang tiwala sa'yo, tao. Wala nang tiwala sa'yo. Di ba? Paano kung magtayo ka ng panibagong negosyo? Tingin mo, bibili pa sila ng produkto mo? Wala nang tiwala sa'yo. Halimbawa, ibalik mo, balik natin, natin yung pampaputi. Yan naman ang yung gluta-gluta, di ba? Sinabi mo, puputi sila in just 1 week. Puputi na sila. Paano ba sila maniniwalang puputi sila? Kung may record ka na nagsisinungaling ka. Yun yung mahirap. Ngayon, tapos na naman na to Talo ka na, panalo na si Yorme. Linisin mo man lang din yung pangalan mo. Dahil di pa natatapos dito ang buhay mo, ang kabanata ng buhay mo. Maawa ka sa mga tao na hindi nabigyan ng 2,000 o kulang na 2,000. Ngayon, kung hindi man ikaw ang nagbigay o ang umistapa, coordinator mo, kausapin mo yung coordinator mo. Kausapin mo yung coordinator mo, ipalabas mo sa kanila yung pera. Dahil dito, habang buhay mong bibit-bitin yung kahiyang to. Natandaan nyo yung tulpo-tulpo, yung nagsumbong nagreklamo kay tulpo. Kung tutusin, ilang taon na yun. Ilang taon na yun, yung tulpo na yun na in-scam daw siya ng front row. Sino ba may-ari ng front row? Diba siya? Kita mo hanggang ngayon nakatatak sa isip ng tao yan. Eto. Tatatak to kahit ilang dekada ang lumipas. Hanggang sa kaapu-apuhan mo, tatatak tong ginawa mo. Hindi na nga mawawala sa isip ng tao yung front row scam na nangyari, na nagreklamo, na nagreklamo kay tulpo, hindi na nawala sa isip ng tao, dagdag ka pa ng kasiraan mo. Diba? Awa tayo sa mga tao. So, ayan na. Ito.